Tulong! Tumigil ka. Huwag kang tumakbo. Tulong! Hoy, Boss Jiang. Nasa amin ang nobya mo. Jiang Huishen, tulungan mo ako, pakiusap. Jiang Huishen. Tanungin mo si Sheng Xinyu. Kung dapat ba siya sa halagang yon? Hindi ba't nobya mo siya? Ayaw mo pang gastusan? Nobya? Hindi siya karapat-dapat. Isa lang siyang asong alaga ng aming pamilyang Jiang. Kung ayaw niya, tayo na lang ang maglaro. Huwag tayong malugi. Kapag ininom niya tong gamot, kahit anong lalaki gusto niya. Tulong! May makakatulong ba sa akin? Tumigil kayo. Diyan ka lang. Assistant Han. Si Jiang Huishen yun. Hindi. Assistant Han. Tulungan mo ako. Jiang Huishen, simula ngayon. Ang babaeng di mo kayang protektahan, ako na. Ang init. Naku, Gising ka na. Assistant Han, yung nangyari kagabi. Salamat sa pagligtas mo sa akin. May gagawin pa ako, mauna na ako. Paalam. Nobya? Hindi siya karapat-dapat. Isa lang siyang asong alaga ng aming pamilyang Jiang. Hindi ba dinukot ka? Pinapunta ka lang ng mga kidnapper para mag-check-in? Nasaan ka kagabi? Sino bang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para makialam sa mga bagay ko? Gusto ko lang malaman, ano bang mas mahalaga? Kaysa sa buhay ng nobya mo? Ang kasal natin, pagsasama lang ng mga pamilya. Ang tunay kong nobya ay ang anak na babae ng pamilyang Shen, hindi ikaw. Kuya Huishen, malapit na ako sa opisina. Naalala mo ba ang pangako mo sa akin sa dinner kagabi? Upunta na ako diyan. Palang, ang buhay ng nobya mo, mas mababa pa sa isang dinner. Sheng Xinyu, ayaw kang mangyari ulit. Huwag mong kalimutan kung wala ako. Hindi lang nasa ospital ang nanay mo ngayon. Jiang Huishen, huwag kang masyado. Okay ka lang ba? Huwag kang umiyak. Nandito ako. Kuya Huishen, sigurado nagkamali si ate sa relasyon natin. Kasalanan ko ito. Baka dapat ako na lang ang magpaliwanag sa kanya. Magpaliwanag ako sa kanya. Malinis ang samahan natin. Kung siya mismo ang mag-isip ng mali, hayaan mo na siya. Sa loob ng napakaraming taon, mukhang wala kang pakialam. Pero sa puso mo, nandyan pa rin ang babaeng iyon. Hindi ako dapat matalo kay Shen Xinyu. Ang posisyon bilang MRS Jiang, akin lang dapat iyon. Assistant Han, salamat sa iyo. Bilang assistant ni Boss Jiang, ang paglilingkod sa inyo ay bahagi rin ng aking tungkulin. Assistant Han, gusto mo bang makinig? Sa kwento namin ni Jiang Huishen, pagkatapos kong mag-adulto, tinupad ng pamilya Jiang. Ang kasunduan noong bata pa kami. Kaya ako, na dating itinakwil ng pamilya Shen, ay naging ampo ng pamilya Shen. Si Jiang Huishen naman, ang naging nobyo ko. Akala ko. Dahil mahal niya ako, kaya ipinagpatuloy niya ang kasunduan. Hindi ko inakala na ito pala ang simula ng bangungot. Sa napakaraming taon, araw-araw. Sumusunod ako sa kanya para alagaan siya. Ngunit ang kapalit, ang pagmamalupit at pag-ayaw niya. Sa paningin niya, mas mababa pa ako sa isang asong walang nagmamayari. Hindi gusto ko. Assistant Han, huwag mong isipin ang nangyari kagabi.
Hindi mo kailangang panagutan ito. Ako at si Jiang Huishen. Sa simula pa lang, Makikipaghiwalay sa kanya. syempre gagawin ko. Pero kung makita niya tayong magkasama ngayon, malalagot ka. Pero naalala ko, kagabi sinabi mo sa akin na gusto mo ako. Magandang araw po, Presidente. Boss Chi, saan tayo pupuntan ngayon? Giant Group, Sige. Shensinyo, sa pagkakataong ito, hindi kita pababayaan na mag-isa sa kagipitan. Boss Chi, ang mga datos ng Jiang Group ay halos nakolekta na namin. Hindi nyo na kailangan magpakumbaba at magpanggap na assistant. Ako na lang ang bahala rito. May sarili akong plano. Bukod sa datos ng Giant Group, patuloy mong subaybayan si Shensinyo. Kung may anumang nangyari sa kanya, agad-agad mong ipaalam sa akin. Pangulong Tsinyo, hinahanap ka niya. Ako, Ate, bakit ka nandito? hindi ba kayo ang napatawag sa akin para makanugot ang palabas nito? Ete, nagkakamali ka. Hindi ganyan ang nangyari. Bakit mo pa siya pinag-explain ng mahaba? Wala talagang kailangang ipaliwanag. Tapos na tayo, hindi ba? Boss Jiang, kung wala nang ibang bagay, mauuna na ako. Sheng Xinyue, ikaw ang nagmakaawa noon para tayo ay magkatuluyan. Isa ka lang ampon ng pamilyang Shen. Kung iwan mo ako, sa palagay mo may makakagusto pa sa'yo, umalis ka. Huwag kang magpakita ulit dito na pa ang aso. Nagmamakaawa sa akin. Shensinyo, ngayong pagkakataon. Hindi na ako babalik pa. Masakit ba? Anong ginagawa mo? Nasa opisina tayo, lumabas ka. Sino babae ito? Ay, inaayos pa to, hindi makakapasok. Balik na lang mamaya. Huwag kang mag-alala. Hindi makakapasok ang iba. Huwag kang gagalaw. Assistant Han, hinahanap ka ni Boss Jiang. Huwag mong kalimutang maglagay ng gamot. Hello, Tito Zhao. Binibining Shen, anong oras ka po uwi para kumain? Hindi na ako uwi para kumain ngayon. Tanungin niyo na lang po si Jiang Huishen. Aawan kasi ngayon ni Binibining Shen kaya. Tito Zhao, huwag na po kayong mag-alala. Sige. Ngayon din ang kaarawan ko, taon-taon sa araw na ito. Siya ay laging kasama ni Shenshan. Anak, maligayang kaarawan. Salamat po, inay. Nasaan si Huaishen? Nasa labas pa siya, abala sa trabaho. Abala pa rin sa ganitong oras. Dapat alagaan mo siyang mabuti. Inaasam ko na maging masaya ka. Inay, masaya po ako. Sana gumaling ka na rin po. Basta masaya ka, kontento na ako. Sige po inay, hindi na muna kita kakausapin. Maaga po kayong matulog, bababa na ako. Sa totoo lang, hindi ako masaya, ang sakit-sakit. Inay, huwag na po kayong mag-alala. Tandaan, maglagay ng gamot.
Ikaw pala, Halika, dalhin kita sa isang lugar. bakit mo ako dinala rito? Noong nang bata pa ako, madalas kami rito ng mga kaibigan ko. Kapag malungkot kami, dito kami pumupunta. Di ba maganda rito? Nan, maganda nga. Hello, ako si Teddy, para sa'yo to. Dati si Jiang Huishen. Tuwing kaarawan ko, pinapadala rin niya yung sekretary niya. Para bigyan ako ng teddy bear, pero yun. Isa lang yun sa mga arrangement ng kumpanya, kaya tong teddy bear mo. Arrangement din ng kumpanya? Pwede kanyang protektahan. Ang kumpanya may tradisyon ng pagbibigay ng teddy bear, pero tong regalo, Shensinyu. Ako mismo ang naghanda. Sige, tatanggapin ko na lang. Pakasalan mo ako. Hala, wag kang magbiro. Shensinyu, seryoso ako. Saan yung singsing? Yung. May pasok pa ako bukas, malate na ako. Ihatid mo na ako. Happy birthday to Para SA Yo. Ang galing talaga ni Huaishen. Yung kwintas na 2 milyon yan. Salamat, Huaishen. Gusto ka tu. Ono kaya, yang regalo Montag kay ate? Tama na. Masayan gayon. Huwag nang pag-usapan yung mga masasamang bagay. Inom na tayo. Di tayo alis hanggat di lasing. Siege. Huaishen. Ikaw na ang pinakamagandang regalo sa akin. Pakasalan mo ako. Shensinyu, baliw ka ba? Kanina, muntik na akong sumang-ayon. Shensinyu, bigyan mo ako ng sabaw pangtanggal ng lasing. Gino, vala pa pong mission. Gagawa na po ako. Vala PA, San BA Yun, Evanka Opo, Tang Ina Bobo. Dai Montag man lang mal agan, Vala Kang Quenta. Huaishen. Baka nag-outing lang si ate sa mga kaibigan niya. Ako na ang gagawa para sa iyo. Ziyan, umuwi ka muna. Okay lang, Kuya Huaishen. Ako na ang mag-alaga sa iyo. Makinig ka, umuwi ka na. Iimbestigahan Montag. Gusto kong malaman kung saan siya pumunta kagabi. Saan ka pumunta kagabi? Kailangan ba sabihin ko sa iyo kung saan ako pupunta? Alam mo namang nag-celebrate ako ng birthday ni siyang kagabi. Malakas ang inuman, bakit wala kang inihandang pang-alis ng hangover? Ano? Dahil lang sa isang mangkok ng pang-alis ng hangover. Magkakagulo ka na? Alam mo bang hinanap kita ng buong gabi kagabi? Bakit hindi ka sumasagot ng tawag? Jiang Huishen. Kahit aso, kapag napilitan, tumatalon sa pader. Hiwalay na tayo ngayon. Huwag mo na akong tratuhin na parang tanga kong babae noon. Hinampas Montag ako. Ikaw lang ba ang pwedeng gumawa nito? Hindi ako pwedeng gumanti. Ganyan ka kabastos, lahat dapat sumunod sa iyo. Kung hindi kita makita pag uwi ko mamayang gabi, panagutan mo ang kahihinatnan. Kahit saan ka magtago, hahanapin kita. Nasaan ka?
Bakit ngayon ka lang dumating? Pasensya na, nahuli ako. Hindi na maulit. Prinsesa, sakay na po. Bata, Ikaw ang prinsesa ko. Hui Shen, tapos ka na sa trabaho. Nauuhaw ka ba? Jiang Huaishen, verlief ka talaga. Bakit mo siya iniisip? Kotze ni Assistant Han. Tu A. Shen Xin Yue. Kuya Huaishen, ano ang hinahanap Montag? Wala. Akala Keoling. Tara na. Huwag ka nang tumingin sa ibang lalaki, magsiselos ako. Mukhang maganda nga siyang pagpipilian. Saan tayo pupunta? Kung hindi kita makita pag uwi ko mamayang gabi, panagutan mo ang kahihinatnan. Kahit saan ka magtago, hahanapin kita. Sa lugar na walang nakakakilala sa atin. Wala nang iba, sa bahay na lang namin. Tigilan mo. Pupunta ka o hindi? Kumusta ang pakiramdam ng muling pagbisita sa dating lugar? Gusto mo bang balikan ang mga alaala? Gusto mo ba? Gusto na gusto, mababaliw na ako. Ano ang tinitingnan mo? Ang mga mata mo. Ano ang nakita mo? Nakita mo ako. Ikaw ito. At ikaw lang. Sandali lang. Hindi na ako makapaghintay. Hubarin mo ang damit, gagamutin ko ang sugat mo. Hindi naman dapat nanginginig ng ganyan ang kamay mo. Halika, turuan kita. Bigyan mo ako ng kaunting oras. Umuwi ka na muna ang susunod na mga bagay. Kailangan kong harapin mag-isa. Sige, tandaan mo. Kahit anong mangyari, nandito lang ako sa likod mo. Hello. Saan ka? Sinabi ng katiwala na hindi ka pa umuwi. Anong pakialam mo? Shen Xin Yue, itigil Montag yang mga kalokohan Montag. Kaya ko pa naman natiisin na maging kasintahan ko ka pa. Jiang Huishen. Wala nang kahit anong ugnayan sa pagitan natin. Ito na ang huling pagkakataon na sasagutin ko ang tawag mo. Hiwalay na tayo. Shen Xin Yue. Lalo kang nagiging walang katwiran ngayon, sasabihin ko sa iyo. Huwag mong subukang hamunin ang aking limitasyon. Jiang Huishen. Hindi kita binibantaan at hindi rin ako nakikipag-usap sa iyo. Ibinabalita ko lang sa iyo ang aking opisyal na desisyon. Ibinabalita sa akin? Ano ka ba? Isa ka lamang aso na pinapalaki ng pamilya Jiang namin. Ono Iron, Kuya Huaishen. Ate ko ba, ano pang kalokohan ang ginagawa niya? Naglakas loob siyang manakot sa akin ng hiwalayan at ibaba ang tawag ko. Gustong maghiwalay. Ang sarap naman nito. Es aganong ikaf na lang Kuya Huaishen ay akin na. Kuya Huaishen. Masyado mo lang siyang pinapaboran sa araw-araw. Kaya naman nagiging kampante na siya. Halika, samahan mo akong uminom. Jiang Huishen.
Ang pagpili na makasama ka ang pinakamalaking pagkakamali ko sa buong buhay ko. Hello, miss na kita. Bigyan mo ako ng 3 segundo. 3. Kailangan mo ba ng serbisyong paggising ng maaga? Bakit ka nandito sa bahay ka o? Kuya Huaishen. Pareho tayong lasing kagabi at ginawa mo ako ng Lumabas ka muna. Kuya Huaishen. Sinabi kong lumabas ka. Huwag kang magalit, mauuna na ako sa baba para hintayin ka. Ang personal na assistant ng CE at ang asawa ng CE, talagang nakakagulat na balita. Shen Xinyue. Gusto kong ipakita sa lahat ang iyong tunay na mukha. Nazen SI Shen XINUE? Ginang, hindi umuwi si MS Shen kagabi. Tawagan mo siya. Sabihin mong umuwi na siya ngayon. Tatay. Ito ba ang resulta ng pag-ayos mo? Imposible, ang sariling nobya at ang assistant, nagkakagulo sila. Talagang ikinahihiya ka ng pamilya nating Jiang. Bakit sila magkasama? Ziabe ayun? Oo nga, hindi ka o inazan. Hindi ko talaga nakikita. Xinyue, ikaf. Sumunod ka sa akin. Giant Huaishen. Ano nang kalokohan yan? Ako ang loko? Shen Xinyue, tingnan mong mabuti kung ano ito. Boss, ano ang gagawin natin ngayon? Pumunta tayo sa Jiang Corporation. Magkakagiyera na ba sa wakas? Hindi, pupunta tayo para agawin ang tao, magpapakasal ako. Oh ho. Paulit-ulit mong sinasabing mahal mo ako. Ganito ba ang pagmamahal mo? Giant Huaishen. Hiwalay na tayo, kung sino ang kasama ko, wala ka nang pakialam. Kanino ka may pakialam? Sa assistant ko? Han Feng. Pwede kang matulog kay Shenshan. Bakit hindi ako pwedeng matulog sa assistant mo? Giant Huaishen, bitawan mo ako. Sino ang nag-utos sa'yo na gumalaw? Boss, Chi, kumusta? Kung wala ako, matagal nang patay ang nanay mo. Kung alis ka ngayon, ipapatigil ko ang paggamot ng nanay mo. Giant Huaishen, hayop ka. Tama, hayop ako, ngayon din dito kita gagawin. Tingnan natin kung may lakas siyang sumagip sa'yo.
Umalis ka. Paumanhin, nahuli ako, okay na, okay na. Umalis ka na, bakit ka nandito? Para magpakasal sa'yo. Hanfeng, naglalaro ka sa babae ko? Nababaliw ka na. Huwag ganyan, nasa opisina tayo. Hanfeng, hinampas mo ako, tapos ka na. Tapos ka na talaga sa buhay mo. Gusto mo bang mamatay? Sheng Xinyue. Assistant lang siya. Ano ba ang maibibigay niya sa'yo? Kung hindi dahil sa akin, mayroon ka bang lahat ng ito ngayon? Kayang ibigay niya ang tunay na pagmamahal at pag-aalaga. Sapat na yon. Kahit mahirap ang buhay sa hinaharap, desisyon ko yon. Hindi na ako magiging aso ng pamilya Jiang. Hindi na ako magiging Shen Xinyu. Handa na ba ang singsing? Ha? Hindi ba't magpapakasal ka sa akin? Hintay lang ako ng sagot mo. Sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Kumuha ng marriage certificate. Ikakasal na ako. Selfie tayo. Huwag maraming tao. Normal lang na yakapin ng asawa ang asawa. Sino ba ang nakatingin? Mukha kang mayabang. Tara na, uwi na tayo. Sandali lang. Pumunta muna tayo sa ospital. Ipapakilala mo na ako sa nanay mo. Kasal na tayo, kailangan kitang ipakilala. Ito ang biyenan mo. Kailangan kong magpakitang gilas. Huwag kang mag-alala, mahilig sa gwapo ang nanay ko. Magugustuhan niya talaga ang mukha mo. Tara na. Hindi ka ba kinabahan? Sino ba ang hindi kinabahan sa biyanan? Ano ang gagawin natin? Halikan mo na lang ako. Sinasamantala mo ako. Exinue, Ikau Bien? Ma, Zino Ito? ma. Si Hanfeng ito, kasal na kami. Kumusta po, tita? Yung hamak na ampon na yon, hindi karapat-dapat sa'yo. Okay lang, nandito ako para SIO. Sino ang sinasabi mong hama? Sinasabi ko ang tungkol kay Shen Xinyu. Isa lang siyang hamak na inalagaan ng pamilya Shen. Lumabas ka. Sinaktan mo ako dahil sa babaeng yon? Lumabas ka. Huai Shen, pumunta ka rito. Lumuhot. Papatayin kita. Papatayin kita. Bibigyan lang kita ng 1 linggo. Kapag tapos na ang bagay na ito, maglaan ka ng oras para pakasalan si Shan, pa. Tingin ko lang kay Shan bilang kapatid. Bahala ka kung paano mo siya tingin, ang kailangan ko ay resulta. Kung hindi mo kaya, hindi ako naniniwala. Sa tulong ng pamilya Jiang at Shen, ang apo ko, ay hindi katulad mong walang kwenta. Kung hindi mo maayos ang babaeng iyon, ako na ang bahala. Papa, pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sisiguraduhin kong maayos ang bagay na ito. Pakiusap, huwag mong galawin si Tsinyoy, ang bagay na ito. Hindi kita kinakausap para mag-usap. Pa. Shinexinue, Nazen ka na yon? Jiang Huishen, may kailangan ka ba? Hanfeng. Nazen SI Shinexinue, pakiusap, ipa-answer mo siya ngayon. Natutulog si Yue, wala naman, bababa na ako. May napaka-importanting bagay akong sasabihin sa kanya. Asawa ko niya, sa akin mo na lang sabihin. Hanfeng, hindi mo ba iniisip na pinakasalan ka niya? Dahil gusto ka niya? Sabihin ko sa iyo ang totoo. Ginawa lang niya iyon para magalit ako. Panangga ka lang. Mahirap ka lang, anong maibibigay mo sa kanya?
Bawasan mo ang boses mo, nagigising mo ang asawa ko. Bastos. Nakakainis ka na, gusto mo ba ng sampal ulit? Wala akong oras para sa kalokohan mo. Dahil sa nangyari kaninang hapon, galit na galit ang tatay ko. Natatakot ako na baka gawa niya na masama si Shensinyo. Pakiusap, ipa-answer mo siya agad sa akin. Dahil lang dyan, Jiang Huishen. Akala mo ba lahat katulad mong walang kwenta? Sabihin mo sa tatay mo, anong mga paraan mayroon siya, susubukan ko lahat. Ang babae ko, ako ang magpoprotekta. Ang yabang mo, anong karapatan mo? Ang karapatan kong ibuhos ang buhay ko para protektahan siya, kaya mo ba? Ang walang kwentang buhay mo, magkano lang ang halaga? Kahit papaano, handa akong ialay ang lahat sa akin. Para protektahan si Shen Sinyu, ikaw. Sa mga taong kasama mo si Yuyu. Bukod sa luha at hirap, anong ibinigay mo sa kanya? Mabait lang talaga si Yuyu pero ngayon, nandito na ako. Huwag ka nang makialam sa kanya, mas mag-alala ka na lang. Kung paano ayusin ang problema sa kumpanya. Paano niya nalaman na may problema sa kumpanya? Huwag kang mag-alala, ang buong buhay mo, ako ang magbabantay. Walang sinuman ang pwedeng manakit sa'yo. Sige, Ostyang, ayusin ko na ang mga bagay-bagay. At imbestigahan mo si Hanfeng. Kailangan ko lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Kopya, imbestigahan ko na. Boss Chi, tapos na lahat ng dapat gawin. Ang susunod na mga araw ng Jiang Group, hindi magiging madali. Hindi pa sapat. Ang dalawang hayop na Jiang na yon. Nagdulot ng napakaraming hirap kay Yuyu. Gugustuhin kong tuluyang bumagsak ang pamilya Jiang. Naiintindihan, ina, nailipat na po siya sa sarili nating ospital. Pero dahil bihira ang kanyang karamdaman. Sa ngayon, isa lang ang may karanasang doktor sa bansa. Pero Sabihin mo, ang doktor na ito ay nagtatrabaho sa pribadong ospital ng pamilya Jiang. kunin mo siya kahit anong paraan. Opo, naiintindihan. Sa susunod na mga araw, papasukin ko si Yuyu. Sa kumpanya. Sabihin mo kay Lin Fei. Para maayos niya. Paano naman ang totoong pagkatao ninyo? Itago mo pa rin. Hindi ko pa maaaring malaman ng iba. Hanggang ako. Natatakot ako sa dalawang matandang yun. Baka mapahamak si Yuyu. Mahirap ang mga nakaraang araw para sa'yo. Kapag tapos na ang lahat. Bumalik ka na. Hindi naman mahirap. Noon, kayo ang nagligtas sa akin mula sa ibang bansa. Tama na. Lalaki ka, umiiyak ka pa. Maaga kang umuwi at matulog. Kung magkakaroon ng sakit sa leg ang asawa ko sa kotse. Ikaw ang sisingilin ko. Hindi ba kayo ang tumawag sa akin dito? Nagising ba kita? Ang tagal ko nang hindi nakatulog ng mahimbing. Hanfeng, salamat. Ano nang nangyari? Kasal na tayo, asawa ang tawag mo sakin. Asawa. Hindi ko narinig. Ulitin mo. Asawa. Mahina ang boses mo, hindi ko marinig. Kung hindi mo marinig, wag na lang. Pasensya na, nasaktan ba kita? Mahal, nakita mo ba ang puting kamisa dentro ko? Anong ginagawa mo, gago? Halika na kumain ng almusal. Unang araw ng bagong kasal natin ngayon, di ba pwedeng hindi pumasok? Sige na, nakipagkita na ako, hindi pwedeng biglaan. Cancel ang usapan. Ako na ang magpo-provide, hindi mo na kailangang magtrabaho. Naku, ikaw lang ang magiging sandigan ng pamilya, mapapagod ka ng husto. Alis na ako. Magpakabait ka sa bahay, maghanda ka at hintayin mo ako. Umalis na ang asawa ko, maglagay ng mga tauhan para bantayan siya ng palihim. Mukhang ang susunod. Copy? Ayusin ko agad. Nga pala, may interview ang asawa ko sa isang kumpanya. May ilang kumpanya akong sasabihin sa'yo, sabihan mo sila mamaya. Huwag siyang tanggapin. Ha? Huwag siyang tanggapin? Siyempre, sa sarili naming kumpanya, dapat magtrabaho ang asawa ko. Hindi ko sinabi sa'yo ni Xiao. Sinabi, hindi ko lang agad naisip. Mukhang hindi ka talaga nag-isip, wala kang bonus sa buwang ito. Ha? Boss Chi?
Naku. Mahal, kumusta ang interview? Maayos ba? Hindi ko inakala na ganito si Jayang Huishen. Napaka-score. Sinabihan niya ang mga kumpanyang iyon na huwag akong tanggapin. Siguraduhin sasabihin nila na lahat ng ito ay gawa ni Jiang Huishen. Huwag kang mag-alala mahal, umuwi ka muna. May niluto akong chicken soup para sa'yo. Uwi ka at inumin mo ang sopas ng asawa mo. Ay naku, wala akong gana kumain. Okay lang mahal, umuwi ka muna ang trabaho. Mag-isip pa tayo ng paraan. Kasalanan ko itong lahat kung hindi dahil sa akin. Hindi ka masasapawan ni Jayang Huishen. Paano naging kasalanan mo? Kasalanan ni Jiang Huishen na gago ang lahat. Napakagaling ng asawa ko, siguradong makakahanap siya ng mas magandang trabaho. Sige na. Huwag ka nang umiyak, grabe naman. Si Sheng Xinyu, akala Montag kung sino ka na? Ganyan-ganyan ka lang sa kanya? Papa, kailangan mong ipagtanggol ako. Huwag kang mag-alala, habang buhay pa ako, hindi kita. Kahihirapan ng kahit na sino. Gagantihan ko siya para sa iyo. Dalhin ninyo rito si Shen Xinyi. Umuwi na ang mahal kong asawa. Maupo ka muna. Lapit na luto ang sopas. Ako na. Ay, hindi pwedeng gawin ng asawa ang pagluluto. Dapat ikaw lang ang maghanda. Mula ngayon, ikaw ang mag-enjoy. Hindi nagagawa. Hindi pwede yan. Halika, tikman mo, tikman mo. CJ. Kamusta? Masarap ba? Ang sarap. Anong nilagay mo? Pagmamahal. Maraming pagmamahal. Ang sweet mo. Hala, malapit nang maluto ang sabaw, kain ka muna. Akala ko may naghihintay na sakin sa bahay. At nagluluto para sakin. Mag-enjoy ka. Pwede mong gamitin ang card ko. Huishen, nakauwi ka na. Gutom ka ba? Hala, sandali. Uminom ka. Naghanda ako ng sabaw para sa'yo. Ang kulit Montag. Hindi ba sinabi ko sa'yo? Kumain na ako? Huishen. Narito na ang sabaw. Wow! Sweet and sour ribs, fried fish, scrambled egg with tomato. Lahat yan paborito ko. Talaga? Eh. Ito ang mga specialty ko. Mukhang pareho tayo ng gusto. Halika, bigyan kita ng sabaw. CJ. Bakit ang clumsy mo? Ginoo, kung hindi ka kakain, lalamig na yan. Tito Zhao. Hindi ba ako nabigo? Paanong nangyari yan? Pinamahalaan mo ang malaking negosyo. Sa edad mo, walang makakagawa nito. Ang negosyo, parang kulungan para sakin. Hindi pa ako nabuhay para sa sarili ko. Sige, mag-ingat ka sa susunod. Ang clumsy mo. Sige, pagkatapos, ako na ang maghugas ng plato. Kain na tayo, gutom na ako. Salamat, mahal. Umalis na siya.
Pero bakit hindi niya dinala ang mga stuffed toy na binigay ko? Bear, ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan. Lahat sila hindi mabuti sa akin. Pero kapag nakikita kita, nawawala ang mga problema ko. Hindi ba niya gusto ang beer? Anong nangyari? Buhay Shen? Kanina, sinabi ni Shen, pinapahanap ng tatay niya si Shen Sinyo. Ano? Totoo yan? Hindi ako nagsisinungaling. Mag-isip ka ng paraan. Paumanhin, ang tinatawagan ninyo ay kasalukuyang hindi maaring makontak. Nag-aayos ako ng prutas. Gusto ko ng yakap. Wala talaga akong magagawa sa'yo. Yu. Gusto mo bang magtrabaho sa Hanyu Group? Henyu Group. Ang ganda ng kumpanyang yun, baka hindi ako makapasok. Dapat umangat ang buhay. Kailangan magtrabaho ang asawa ko. Siyempre sa pinakamagandang kumpanya. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Kumain ka ba ng pulot? Ang tamis ng bibig mo. Sino yan sa ganitong oras? Titingnan ko. Susugod ako. Bigyan mo ako ng isa pang numero ni Hanfeng. Hindi nagriring ang telepono dito. Boss Jiang. Assistant Han noon sa opisina. Isang numero lang ang naiwan. Honey, sino yun? Wala, mali lang ang napuntahan. Pumunta ka kay Lin Fei para sa parusa. Boss Chi. Nasa ibaba si Jiang Huai Shen. Pigilan mo siya, pupunta na ako. Ziege. Honey, magtatapon lang ako ng basura. Sige, bilisan mo. Kumusta si Xinyu? Ayos lang di Asia? Sabi ko na, habang nandito ako, walang makakapinsala sa asawa ko. Ikaw naman. Ang plastic mo, bakit ka pumunta? Nagpapaimbabaw. Hanfeng, gusto mo bang mamatay? Kaya kong sampuin ang mga tulad mo. Umuwi ka na't matulog. Wala kang asawang kayakap pero meron ako. Naghihintay sa akin ang asawa ko. Para maligo. Hoy, pag-alis mo. Itapon mo rin ang basura ko, salamat. Hanfeng. Jiang Huishen. Alam mo dapat sa sarili mo. Mas mahal mo ang sarili mo kaysa kay Yuyu. Mga taong makasarili tulad mo. Hindi ka rapat dapat sa pag-ibig. Ikaf. Araw-araw akong magluluto ng masarap para sa'yo, okay? Tumaba na ako dahil sa'yo. Mas gusto ko yung may konting taba. Hoy pa. Natatandaan mo pa pala akong tawaging pa. Narinig kong umalis ka. Mula sa South Cloud Villas. Hiwalay na kami ni Jiang Huishen. Ang kasal ninyong dalawa, noon pa pinakasunduan. Ng lolo mo at ni Lolo Jiang. Malaking bagay ang pagsasama ng dalawang pamilya. Umalis ka lang ng basta-basta. Ano na lang ang sasabihin ng iba tungkol sa atin? Kung ituturing mo pa rin ang sarili mong taga-Shen, bumalik ka agad. Tinutuloy mo ba ako ng pamilya Shen? Shen Sinyu, huwag mong kalimutan. Ang pamilya Shen ang nagpalaki sa iyo. Magkaroon ka ng konsensya. Gusto mo bang makinig sa kwento ko? Halika. Tingnan natin kung sino ang bumalik. 12 taon akong namuhay sa pamilya Shen. Bago nalaman na napalitan ako noong bata pa. Si Shen Shan ang tunay na hires ng pamilya Shen. Mula noon, bumagsak ang kalagayan ko sa bahay. Mas mabuti lang ng kaunti sa isang katulong. Tulog. Sa basement. Kumain. Hindi na ako umupo sa hapag. Mahina ang katawan ng totoo kong ina. Salamat, nanay, tatay. Noon pa, nagsimula na siyang maospital. Kaya napilitan akong manatili sa pamilya Shen, nakikisilong. Ang tanging sandalan ko, ang kasunduang ipinangako ng lolo ko. Ang kasal ng bata pa sa pamilya Jiang. Kaya umibig ka sa kanya. Pag-ibig. Para sa isang taong. Ubus na ang lakas para lang mabuhay. Luho pa rin ang pag-ibig. Masasabi ko lang, siya ang sentro ng buhay ko noon at siya ang nagligtas sa akin. Kaya gusto kong magbalik sa kanya ng buong puso. Sinasabi mong niligtas ka niya.
Noong bata ako, nawala ako sa bundok. Siya ang nagbuhat sa akin. At hindi sumuko hanggang sa makababa kami. Hindi mo ba naisip na hindi si Jiang Huishen ang nagligtas sa'yo? Bakit mo naiisip yan? Hula ko lang. Kakaiba nga rin sa akin, bakit noon? Pinahanda akong bukas sa bundok. Si Jiang Huishen. Ngayon, ayaw na niyang makipag-usap. Pero, kahit umalis na ako sa pamilya Shen, hindi maitatanggi. 18 taon akong pinalaki nila. Kaya nandito pa rin ang aking rehistro sa kanila. Sinyu, napakabait mo kasi. Kaya ka naabuso ng mga gago. Mukhang kailangang putulin ang masamang ugnayan mo sa pamilya Shen. Tuloy lang ang sayaw. Halika! Huishen, ikaw? Ikaw ba ang nag-utos sa tatay mong magpadala ng tao? Mukhang nabigo. Sayang ang pagdiriwang. Hindi ba kita sinabihan? Huwag mong gagalitin si Shen Xinyu. Lakasan Montag. Gusto K.O. Sige, pagbibigyan kita. Pinapalaan kita. Layuan mo si Shen Xinyu mula ngayon. Jiang Huishen. Bakit si Shen Xinyu lang ang nakikita mo? Ako ang tunay na dalaga ng pamilya Shen. Siya ay ampon lang, isang hamak. Shen Ziyan. Twide kitang pakasalan. Pero, wag kang umasang mahahalin kita. Bakit? Ako lang ang tunay na nagmamahal sa'yo. Bakit hindi mo yon nakikita? Ituturing mo na lang akong kapatid. Sinubeng gusto maging kapatid Montag? Lasing ka na, ihahatid kita. Hindi ako lasing, ayaw kong umuwi. Shen Ziyan, tama na yang pakinate Montag. Kung hindi mo naman ako gusto. Bakit Montag PA? K.O. pinapakyalaman? Bakit mabait ka pa rin sakin? Ikaw ang nagligtas sakin. Magiging utang na loob ko yan. Dahil noong bata pa, ikaw ang nagligtas sa akin. Ako ang nagligtas sa'yo. Hindi ko na maalala. Noong bata ako, nalunod ako, ikaw ang sumagip sa akin. Kaya, dahil lang ba dito kaya mabait ka sakin? Tama. Sinabi kong magiging utang na loob ko yan, at tutuparin ko yon. Pero utang na loob lang ang nararamdaman ko. Wala nang iba. Pero hindi naman ako ang sumagip sa kanya noong bata pa. Teka. Hintay ka, tatawagin ko ang mga matatanda. Ang sumagip sa kanya. Hindi ko dapat malaman niya ang totoo. Kuya Huishen. Lasing lang ako kanina. Puro kalokohan ang sinabi ko. Huwag kang magalit, okay? Ziyan. Mali rin ang ginawa ko kanina. Pero pakiusap, huwag mo na lang. Alam K.O. na. Huwag mo nang saktan si Shen Xinyu. Susundin kita. Totu ba? Kuya Huishen, gutom na ako. Samahan mo akong kumain. Tara na. Hanggang ngayon, si Shen Xinyu pa rin ang inisip mo. Mukhang kailangan mawala talaga ang babaeng to bago ka tumigil. Honey, kinakabahan ako. Magaling ka, siguradong kaya mo yan. Hintayin kita. Sige, aalis na ako. Sige, go. Kaya mo yan. Nasa opisina na ang asawa ko, handa na tayo sa laban. Talagang top tayo na kumpanya. Ang mga kandidato ay galing sa abroad, prestigyosong paaralan, o may masters o doctorate. Mukhang muli na naman akong magiging extra lang. Shen Xinyu. Narito na ba ang asawa ko? Narito na po, boss. Mag-uumpisa na ang interview. Miss Shen, maupo po kayo. Salamat. Magano po ang expected salary ninyo? Base salary na 6,000.
5,000 pwede na rin. Isulat mo, base salary na 60,000. Anong departamento po ang pinaki-interesan ninyo? Dati po akong nasa marketing department ng kumpanya. Pero sa totoo lang, mas interesado ako sa architectural design. Kasi ang tinapos ko sa kolehiyo ay architecture. Isulat mo, Director ng Real Estate Design Department. Siege. May iba pa po ba kayong katanungan? Sino ba talaga ang ini-interview dito? Wala na po siguro. Sige, maligayang pagdating sa Hanyu Group. Bukas. Anong bukas? Kakasal ko lang, gusto ko pa sanang magsama. Ng asawa ko sa mundo namin dalawa. Pwede po bukas. Bukas na po ako magre-report. Sunod lang ako sa kanya. Mukhang siya ang tunay na boss dito sa Hinahara. Hanggang bukas na lang po, Boss Shen. Nandito ka na. Ay, May magandang balita ako, pumasa ako sa interview. talaga? Alam kong hindi magtatagal ang kinang ng isang perlas. Ang ginto ay lilitaw din ang kanyang kinang. Medyo napakadali lang kasi para sa akin. Sa malalaking kumpanya, may background check na bago mag-hire. Kaya ang interview ay para lang formalidad. Napakataas ng offer na sahod. Ano naman kung mataas ang sahod sa malaking kumpanya? Kung hindi, bakit kaya lahat ay nag-agawan para makapasok sa malaking kumpanya? At napakagalang din ng nag-interview sa akin. Ikaw kasi sanay ka na sa pagiging inaapi ng Giant Group. Kapag nakakita ng magandang kumpanya at boss, nagdududa ka na sa sarili mo. Pero sa tingin ko pa rin. Huwag ka nang mag-isip pa, magandang araw ito. Mag-iwang tayo sa labas. Sige, tara na. Hoy, hindi ba kakain tayo sa labas? Bakit papunta ka sa kwarto? Kailangan muna mag-ehersisyo para mas marami kang makain. Kumusta kayo? Bagong pasok akong empleyado ngayon. Sage, punan mo muna itong employment form. CJ, MS Shen, hindi mo kailangang punan ito. Sasamahan kita sa opisina mo. Boss Lin, tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Siege MS. Shen, dito po. Anong meron sa bagong empleyadong ito? Pinuntahan pa siya personal ni Assistant Lin. Hindi mo ba nabasa ang mensahe sa company group? Sabi ni Boss Chi, ngayon darating ang. Pero ang asawa ng presidente, totoo ba? Syempre naman. Tama, naipost na ang litrato sa grupo. Kumusta? Esa. Kumusta? Magtrabaho ka muna. Gago, sinabi ng presidente na mahilig sa low profile ang asawa. Sa opisina, huwag mo siyang tawaging asawa ng presidente. Yun, ganito talaga kasigasig ang mga katrabaho natin sa kumpanya. Ito, maganda ang workplace etiquette sa kumpanya namin kapag may nakita. Gusto agad bumati. Talagang hindi bagay para sa mga i-person. Ito'y dahil natatakot si Boss Chi na baka sa kumpanya. May mga taong mang-api sa asawa, kaya inagahan ang babala. Ito na ang opisina mo. Opisina ko. Naaalala ko na nag-apply ako bilang ordinaryong empleyado. Tama naman, hindi ba napagkasunduan noong interview? Ang posisyon ay Design Director ng Real Estate Department. Yun. Akala ko sinabi mo, ang boss ko ay ang director ng design department. Bigla ang mamamahala ng malaking departamentong ito. Natatakot ako baka hindi ko kayanin. Malinaw sa amin ang work history mo sa Jiang Group. Mataas din ang pakilala namin sa kakayahan mo sa trabaho. Sa tingin namin, Kaya mo talagang gampanan ang posisyong ito. Natatakot ako baka hindi ako makapagbigay ng halaga sa kumpanya. sinabi ng aming Boss Chai, hindi kasalanan ng dragon kung nakakulong sa maliit na lawa. Ngayong pumasok na ang dragon sa malawak na dagat, hayaan mo magpakita ang Hanyu Group ng kakayahan mo. Pakidala ang pasasalamat ko kay Boss Chai. Siguradong hindi ko sisirain ang kanyang inaasahan. Maganda ang sinabi, dodoblehin ang sahod mo ngayong buwan. Yes, salamat boss. Kanino ka nakikipag-usap? Kanino ka nakikipag-usap? Ang ibig kong sabihin, dadalhin ko ang pasasalamat mo. Kilalanin mo muna ang paligid, mamaya samahan kita. Sa orientation training, paalam. Siege Boslin. Asawa, ang ganda ng bagong kumpanya, mabait din ang bagong boss. Kaya mo yan, mahal.
Na-process na ang pagpasok ni Boss Chi sa trabaho. Magaling ang ginawa mo pero huwag mo muna siyang papaalaman tungkol sa pagkakakilanlan ko. Sige, pero bakit kailangan pang itago kay Mrs.? Hindi pa tamang panahon. Hihintayin ko siyang. Hindi na makakawala sa akin bago sabihin ang totoo. Tungkol sa Jiang Group, inimbestigahan pa rin ang pagkakakilanlan ni Hanfeng. Kailangan bang alisin? Huwag mo na silang pansinin. Hayaan mong maghanap. Tingnan mo ang mga galaw ng mga Jiang at Shen kamakailan. Maaari akong kumilos anumang oras. Sige, Boss Chi. Uwi na. Ano? Hindi ka na nahiya ngayon? Yayakapin ko ang sarili kong asawa. Bakit ako mahihiya? Tara, ipagdiriwang natin ang pagbabalik mo sa trabaho. Dadalhin kita sa magarang kainan. Ang sarap mong kasama. Dahil sa'yo, buong mundo ko'y sumikat. Sandali. Tumatawag si nanay. Hello. Kamag-anak po kayo ni Lizumay? Si Lizumay po ay. Nasa ICU ng Anya Hospital at isinasagip. Pagkidali-dali po rito. Doktor, kumusta na po ang kalagayan ng nanay ko? Ikaf po ang kamag-anak ni Lizumay? Maganda ka po. Napakadelikado ng kalagayan niya ngayon, posibleng. Doktor, pakiusap po kahit anong paraan. Iligtas niyo po ang nanay ko. Kahit mag-imbita ako ngayon ng eksperto sa heart surgery mula sa ibang bansa. Kailangan pa rin ng kahit isang araw. Ang pasyente po. Hindi pwede, delikado ang sitwasyon ngayon. Wala tayong surgeon. Hindi makakalampas ngayong gabi ang pasyente. May isa pang paan. Si Professor Lee ng Jiang Private Hospital. May kanasan sa ganitong operasyon. Baka may pag-asa kung hihingi tayo ng tulong. Pero ngayon, para lang siya sa mga Jiang. Jiang. Hindi pwedeng maiwan ang nanay ko, pakiusap po. Bantayan niyo po siya. Lenfi, gamitin ang lahat ng resources ng pamilya kahit anong halaga. Hanapan ng doktor na kayang mag-operasyon sa puso ngayon. Professor Lee, Miss, pribadong ospital po ito. Hindi kayo pwedeng pumasok. nandito po ba si Professor Lee? Pakihanap po siya. Paumanhin po, Miss, hindi ka po pwedeng ibigay yon. Tulungan mo ako kung hindi ko makita si Professor Lee ngayon. Mamamatay ang nanay ko. Ito. Tumayo ka muna. Tumawag si Boss Jiang kanina. Sabi hindi maganda ang pakiramdam ni Shan. Pinapunta si Professor Lee para tingnan. Boss Jiang. Halika, umupo ka muna. Jiang Huishen. Sigurado ako, hindi mo hahayaang mamatay siya. Kuya Huaishen, salamat. Sakit lang tiyan ko. Pinapunta mo pa si Professor Lee. Para tingnan ako. Kanina, inabangan mo ang alak pa sa akin. Dapat lang. Kung wala ka, Hindi magpapakumbaba ang mga kumpanyang iyon. Shen Xin Yue. Hoy Jiang Huishen, tulungan mo ako. Nandoon ba si Professor Lee sa'yo? Pwede mo ba siyang papuntahin? Saan niya hospital ngayon? Boss Jiang, lasing lang si MS. Shen, okay lang siya. Jiang Huishen, pakiusap, tulungan mo ako. Anong nangyari sa iyo, Shen Xinyu? Sumasakit ang dibdib ko. Jiang Huishen, ang nanay ko nasa ospital. Hoy, Tingnan mo kung anong nangyari sa kanya. Hoy Hanfeng. Sinyo, malapit nang mamatay ang nanay mo, umuwi ka na. Kuya Huishen, gusto kong uminom ng tubig. Pwede ka bang magbigay ng tubig para sa akin? Sige. Shen Xin Yue. Ngayon, tingnan natin kung sino pa ang tutulong sa iyo. Doktor, hanggang kailan kaya kakayanin ng pasyente? Sa ganitong kalagayan, parang ilang oras na lang. Linfei, gaano pa katagal ang doktor mula sa ibang bansa? Nasa eroplano na ang doktor. Hinihintay ko siya sa airport. Pero, mga 4 na oras pa ang pinakamabilis. Hindi na aabot. Puntahan mo sa Hihuang Ii, papunta na ako. Hanfeng, anong ibig mong sabihin? Ikaw ba si Ali? Halika. Bakit hindi mo sinagot ang tawag ni Lu? Bakit mo hinadlangan ng doktor na tumulong?
Sumasakit ang tiyan ni Shan. Tinitingnan siya ni Iyarli. Sumasakit ang tiyan. Ang tiyan mo. Mas mahalaga pa kaysa buhay ng nanay ni Yueyu. Buhay ng nanay ni Shensinyo. Ano ba ang kinalaman namin diyan? Zino KBA? Humarap ka pa sa amin. Miss Shen, hindi mo ba nakikita ang sitwasyon ngayon? Kung may bayag ka, patayin mo ako ngayon. Tingnan natin kung makakaalis ka sa Cloud City. Jiang Huishen, tularan mo. Mas may bayag pa ang isang babae kaysa sayo. Ikaw. Miss Shen, ako ay isang masunuring mamamayan. Paano ako patay? Akala mo ba ako ay? Yung matandang yon sa pamilya nyo, walang respeto sa batas. Akala niya kaya niyang kontrolin ang lahat. Ano ang ibig mong sabihin? Narinig kong narito kayo para mag-usap. Halika. Sabihin mo sa mga nasa kabilang kwarto, huwag basta makipagkaibigan. Nakakahiya ang mga kaibigang ganyan. Opo, boss. Hindi pa tapos ang usapan natin. Doktor, kumusta po ang nanay ko? Nakontrol na pansamantala, wala namang malala. Pero, Mabuti naman. okay lang siya. Sobrang nervyos lang. Matulog lang siya, gagaling na yan. Salamat, Dr. Lee. Ano po yung hindi nyo natapos kanina? Yung kalagayan ng nanay niya, wala nang pag-asa talaga. Hinihila na lang ng hininga, baka anumang araw ay. Sige, alam ko na. Huwag mo sasabihin sa kanya to. Boss Chi, papunta na ako sa bahay ng nobya ko. Padalawin ang mga magulang niya. Bigla naman po ang tawag ninyo. May problema po ba? Ipasa mo ang 2 dokumentong ito sa legal department para ayusin. Para mapalaya agad ang asawa ko sa 2 yon. Sino yan? Boss Lin, ipakilala ko sa inyo. Ito po ang aming Boss Lin ng Hanyu Group. Boss Lin, bakit po kayo nandito sa bahay namin? Ayon sa patakaran ng kumpanya, narito ako para bumati sa bagong empleyado. Ito lahat ay benepisyo ng bagong empleyado. Ang ganda pala ng benepisyo sa malalaking kumpanya. Boss Lin, pasok po kayo at umupo. Hindi na, hindi na. Boss Chi, ito po ang regalo ko. Pasabihanan ko. Ano ba ang nagmamadali, tataasan ko ang sweldo mo mamaya. Boss Lin, pasok po kayo at umupo. Hindi na, hindi na. Naihatid ko na ang mga ito. Alis na ako. Sasamahan na lang kita. Huwag na maghatid. Bye. Ingat sa biyahe, Boss Lin. Bakit may ginseng at pampaganda pa? Sa Hanyu Group ba ito? Employee benefits. Ang ganda naman. Na, maganda talaga. Di na nakakagulat na international company. Ang bait talaga ng boss. Di ba? Sa tingin ko rin, mabait at malawak ang pangunawa ng boss. Pero narinig ko, yung mga ganyang malaking boss, madalas maloko at walang puso. Negosyo naman yan eh. Parang digmaan sa negosyo, di naman yan kawalan ng puso. At saan mo naman narinig na maloko siya? Eh kasi, yung mga mayayaman, di ba madalas maloko? Iba siya. Kilala mo ba ang boss namin? Hindi. Ako rin. Sa iba ko lang narinig. Sabi nila, mabait siyang tao. Mabait sa mga kaibigan, sa mga tauhan, at sa mga mahal niya. Sobrang bait talaga. Chismis lang din yan. Pero kahit ano man siya, masama man o mabuti, tulad ko na maliit lang. Siguradong wala akong pagkakataon na makilala ang mga nasa mataas na posisyon sa kumpanyang yan. Di naman sigurado yan. Magaling ang asawa ko, makabalang araw. Maging executive ka na sa kumpanya. Di ganun kadali. Pero masaya na ako na nakahanap ako ng bagong trabaho. Sige, magpahinga ka muna. Magluluto ako ng masarap. Magpahinga tayo ngayon, sa labas na tayo kumain. Kung kakain na tayo sa labas, gawin na lang natin yung iba. Nako, ganyan ka na naman. Tingnan mo kung ano ang gusto mong kainin, order ka lang. Ako ang bahala ngayon. Di dapat ang asawa ang gumagastos. Kasi nga, di ka pa nakakahanap ng trabaho.
At saka, yung pera mo sa hinaharap. Siguradong sa akin din mapupunta. Para na rin ako ang gumastos. Paano kung di ako makahanap ng trabaho? Okay lang, ako ang bahala sa'yo. Talaga? Tingnan mo, sakit ako ngayon. Kayang-kaya nating buhayin ang maliit nating pamilya. Wala tayong utang sa kotse o bahay, kaya bukod sa gamot ng nanay ko, Totoo bang allergic ka rin sa gatas? Di pa ako nakakita ng allergic sa gatas. Gusto kong makita kung ano ang mangyayari kapag nag-allergy. Hawakan mo siya. Kung uminom ka na ng gamot, ano pa ang makikita ko? Sinexaniwa, ano ang ginagawa mo? Huwag kang mambuli. Hintayin mo lang ako, uwi ako at sasabihin ko kay nanay at tatay. Salamat, AKO SI Jihan Phone. Ako si Shenxin Ypsilon Ue. Taga-pamilya Shen ka? Medyo pwede na. Ay ka? Ki ang apelido mo, paano sila nangahas? Mahina kasi ang katawan ko. Hindi ako ang magmamana ng negosyo. Ano ang silbing apelido lang? Minsan, mas praktikal ang mga bata. Mas alam nila kung sino ang madaling mambuli. Kapag may nambuli sa'yo, tawagin mo ako. Ang galing mo. Hindi ako magaling, pero matibay ako sa suntok. Nathan S.I. Shen X. Paano ko malalaman? Gusto mong malaman? Hanapin mo siya. Nagkakainis. Iniloko mo si Shen Xinyu papunta sa bandok. Paano kung maligaw siya at hindi na makawi? Mas mabuti nga kung hindi na siya umuwi. XINU. Geising, Shinek Anywhere. Kainin mo itong candy. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Ayaway kita. Hala, nawalan ng malay ang bunso ng pamilya Chi. Dali. Huwag mo akong intindihin. Siya ang unahin ninyo. Ano ba naman ang pamilya Shen? Nakita ninyong nakatihaya ang inyong dalaga. Walang nag-asikaso? Tio Zhao. Dahan-dahan lang sa pagkain, walang makikipag-agawan sa'yo. Simula ngayon, wala nang hadlang. Ipoprotektahan kita. Papairalin ko sa lahat. Ikaw ang babae ni Chai Hanfeng. Hi, Boss Lin. Ito ang pinakamahalagang proyekto ng korporasyon ngayong taon. Kung sino ang makakakuha nito, 10 taon na kita ang sigurado. Napakahalagang proyekto sa isang baguhan tulad ko. Parang hindi bagay. Huwag kang mag-alala, kailangan ng kumpanya ng mga tulad mo. Mga bagong ideya at estilo ng baguhan para manalo. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Mahal, mag-lunch tayo. Ay, may problema pa pala ang mga dokumentong ito. Ayusin ka muna, balikan mo na lang mamaya. Hoy, sandali. Nga pala, Boss Shen. May salo-salo bukas ng gabi, kailangan mong dumalo para sa kumpanya. Sige, halam. Ito ang resulta ng solusyon mo, tatay. May nagpaplano sa likod nito. Kung hindi posible na lahat ng partner ay magsasara ng kontrata sa atin. Kailangan mong pakasalan si Shan, ngayon na. Kailangang magtulungan ang pamilya Jiang at Shen para malampasan ang krisis na ito. Tay, hindi ka o kaya. Ano ang sinabi mo? Si Shen Xinyu ang gusto ko. Hindi si Shen Shan. Mukhang nung huli. Hindi pa rin kita na ipaliwanag ng maigi. Gusto mo bang mapahamak ang babaeng yon? Kaibigan. Kuya Huay Shen, pumayag na ang tatay ko. Sa kasal natin, kapag ikinasal na tayo, walang makakagalaw sa atin sa Yuncheng.
Huaishen, mukhang talagang gusto ka ng anak kong ito. Tapos na ang usapan. Tai, ako. Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Ano? Gusto mong takbeng magimaksik? Si Shen Xinyu ang gusto ko. Ikaf. Ay, ito. In-order ko ang paborito mo. Tingnan mo kung may idadagdag ka pa. Hindi na. May binigay sa akin ang kumpanya namin. Napaka-importanting trabaho. Natatakot akong baka hindi ko magawa ng maayos. At masira ko. Paano naman? Kung pinili ka ng kumpanya, tiyak na nakita nila ang kakayahan mo. Kahit hindi ka maniwala sa sarili mo, dapat kang maniwala sa tingin ng boss mo. Tama ka. Ang boss ng Hanyu Group, napakagaling. Tiyak na hindi lang sakin. Isang babuhan, umaasa. Sigurado may iba pa siyang plano. Ay, swerte mo sa trabaho. Hindi tulad ko. Hindi pa rin nakakahanap ng trabaho. Okay lang, ako ang bahala sa'yo. Salamat, mahal. Ganito na lang. Sa tingin ko, mabait naman si Boss Lin. Tatanungin ko siya kung may opening pa sa kumpanya namin. Para sa ibang empleyado. Boss Lin, may opening pa ba sa kumpanya natin? Ah, kung ang aking lil boss ang nagtanong, syempre meron. Gusto ng asawa kong magtrabaho ako sa kumpanya. Tanggihan mo. Ay, kayong mag-asawa, maglaro kayo, magbiruan kayo. Huwag nyo namang ako, laging ginagawang biro. Parte ba ako ng laro ninyo? Sabi niya, babae lang ang kinukuha namin ngayon. Wala tayong magagawa. Hindi ah. Sabi ko na nga ba, maloko ang boss namin. Paano naman kung babae lang ang kinukuha niya? Sabihin mo. Baka may balak siya sa akin. Siyempre, may balak. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, ay, siguro si Boss Lin yon. Gusto niya maghan ng babae. Tingin ko medyo bastos siya. Hindi naman siya mukhang ganoon. Siyempre hindi. Bakit hindi? Lalaki ang nakakaintindi sa kapwa lalaki. Ingat ka sa kanya sa susunod. Sino ba ang nag-usap tungkol sa akin? Ang tanghalian ko. Mag-iisip ako ng ibang paraan para sa iyo. Mahal, Aysan, pwede ba akong magnegosyo? pwede naman. Sa tingin ko, pwede. Sinusuportahan mo ako. Siyempre naman. Tamang edad ka para magsikap. Meron akong ipon mula sa mga nakaraang taon. Hindi masyadong malaki, pero sapat na ito bilang puhunan mo. Siguradong sapat na. Hindi pwede yun. Paano ko kukunin ang pera mo? Ano bang sa iyo sa akin? Atin itong lahat. Magiging joint property nating mag-asawa. Tama ka, mahal. Ayun. Pero hindi ako pwedeng kumuha ng basta-basta. Ganito na lang. Maglagda tayo ng kontrata. Ang perang ito, ituring mo na lang na puhunan mo sa akin. Handa na ang kontrata. Tingnan mo. Kontrata para sa negosyo ng asawa ko. 70% para sa asawa. 1% para sa asawa ko. Kahit si Zubapi, hindi ganyan maglagda. Parang gusto mo lang makinabang ng walang ginagawa. Hindi ba't sinabi mo, ang sayo ay sa akin? Ano naman kung mas maraming shares ang asawa ko? Hindi pwede. Ikaw ang magpapakahirap sa kumpanya. Mali ang ginagawa ko. Eh di. Ikaw 70%, ako 0%. Ito na ang limit ko, hindi na pwedeng bababa pa. Kung ganyan ka magnegosyo, malulugi ka talaga. Nag-aalangan ako kung kikita ka pa. Hindi tayo nagnenegosyo, nagiging mag-asawa tayo. Magkasama tayo habang buhay. Ikaw ang lahat sa akin. Huwag kang mag-alala, magkasama tayo palagi. Kahit isang segundo, hindi pwedeng mawala. Ilipat agad ang shares ng kumpanya sa asawa ko. Boss J, ililipat mo ang 70% ng shares ng kumpanya sa asawa mo? Tama. Grabe naman ang pag-ibig nito. Bilyon-bilyong yaman, ibibigay lang. Bakit hindi ako babae? Ano pang hinihintay mo? Bilisan mo. Opo, Boss G. Boss Lin, ano po ang kailangan ninyo? Boss Shen, ito po ang kumpanya. Ito ang mga sekretaryang itinalaga para sa iyo. Matutulungan kanila sa lahat ng trabaho mo. Isang direktor lang ako. Kailangan ba ng ganito karaming katulong? Ang director, hindi. Pero ikaw ngayon, malaking shareholder ka na. Ay, di ba ito ay? Dahil ikaw na ang may hawak sa pinakamahalagang proyekto ng grupo. Siyempre, kailangan ang mga ito. Ito po ang regalo naming Money Tree para sa inyo. Kung hindi mo alam, akala mo ako ang may-ari ng kumpanya. Ang asawa na may-ari, parang may-ari na rin, di ba?
HMP. Paring ito sa maayos na pag-usan ng proyekto. Dagdag Zuwerte SA Feng Shui. Mukhang maganda ang swerte ng ating boss. Siempre naman. Siya ang pinakamapalad sa buong mundo. Maayos ba ang araw mo? Laging maayos, salamat sa payo mo. Nang pumasok ako sa Hanyu Group, ang bait-bait sa akin ng lahat. Ang asawa ng presidente, sino ang maglalakas loob na hindi mabait sa'yo? Honey, Elan, may nararamdaman ako sa puso ko. ano yon? Pakiramdam ko, magiging masaya tayong pamilya sa hinaharap. Pamilya. Ay, ano ba iniisip mo? Siyempre, ikaw, ako. At si mama ko. Wala akong iniisip. Babalaan kita hanggat hindi pa matagumpay ang karera ko. Hindi ako magkakaanak. Ang cute-cute ng mga baby, di mo ba gusto? Gusto ko naman. Pero kung magkakaanak tayo, kailangan natin panagutan yon. Paano natin palalakihin? Ano ba ang ibig sabihin ng matagumpay na karera? Siguro, kumikita ng milyon kada taon. Masyado bang ambisyoso yon? Kailangan ng tao ang pangarap. Kung wala, ano ang pinagkaiba natin sa tuyong isda? Gago ka. Di mo pa alam na magiging bilyonaryo ka na. Anong nangyari? Pakiramdam ko, parang hindi totoo ang lahat. Parang panaginip lang. Kapag nagising na ako, mawawala na ang lahat. Anong nahawakan mo? Laman. Gago, totoo ako. Totoo rin ang Hanyu Group. Lahat ng nangyayari ngayon, totoo lahat. Naiintindihan mo ba? Asawa. Ang sarap ng may kasama ka, salamat. Tara, uwi na tayo. Xinjue. Bakit ka nandito pa rin? Xinjue. Kailangan nating mag-usap. Ano? Xinjue. Pinilit nila akong pakasalan si Shenshan. At sinasabi mo sa akin ito para imbitahan mo ako sa kasal ninyo. Xinjue. Isang gago talaga ako noon. Pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Ikaw talaga ang gusto ko. Hoy, hanggang dito na lang ang pasensya ko sa'yo. Nakakainis na ang mga sinasabi mo. Sinyoy, pakiusap, bumalik ka na. Mali ako noon. Pwede bang bigyan mo ako ng pagkakataon? Jayang Weishen, pakinggan mo nga ito. Nakakatawa ba? May asawa na ako at hindi kami. Maghihiwalay. Jayang Weishen, dapat mo silang may kasama siya. Iyo ang sarili mong buhay. Hindi ko gusto si Shenshan. Aminado ako. Inalagaan ko siya noon dahil iniligtas niya ang buhay ko. Hintay ka, tatawagin ko ang matatanda. Ikaw ang nagligtas sa akin at babayaran kita. Ikaw talaga ang gusto ko. Wala akong naramdaman sa kanya. Napak-ibig. Iniligtas ka niya, kaya ganyan ka. Kaya ang pagmamahal mo sa babae ay para bang asong pinapagalitan at inaapi. Hindi ko kailangan ng ganoong klaseng pagmamahal. Sinyoy, pesensya na. Mali ako noon. Pwede ba tayong magsimula ulit? Anong magsimula ulit? Nagkaroon ba tayo ng simula? Nakalimutan mo ba na ang kasunduang ito? Ay hiniling mo sa mga lolo kong Jayang at Shen. Hindi mo man lang tinanong kung gusto ko. Oy, lolo, paglaki ko, gusto kong pakasalan si Tsinyu. Bakit mo gustong pakasalan si Tsinyu? Gusto ko lang siya, wala nang iba. Ano ba alam mo? Paglaki Montag. Baka iba naman ang gusto mo. Sinusumpa ko sa buong buhay ko. Si Tsinyu lang ang gusto kong pakasalan. Wala nang iba, siya lang. Hoy, Manong Jiang, alam Montag naman. Pinakamamahal ko si Tsinyu at nag-alala rin ako na kapag wala na ako, ang mga buhaya sa pamilya Shen ay baka wala siyang matira kahit buto. Kung seryoso talaga si Huaishen. At kayang alagaan siyang mabuti, payag ako na magkasundo silang dalawa. Huaishen, ang kasal ay hindi biro. Dahil nangako ka, dapat tuparin mo. Tutuparin ko, salamat, lolo. Kung nahuli ka, wala kayong swertehan. Hayaan mo na, anak ng pamilya Chi, sa hinaharap. Hindi mahirap maghanap ng asawa. Paglaki mo, maintindihan mo, nagbabago ang puso ng tao. Hindi AKO. Gusto mo bang ipaalala ko kung paano ka? Nakiusap kay Lolo Jayang at Lolo Shen. Pagdating ni Shen siyan. Mula sa anak na babae ng Shen, naging ampo na lang ako. Ang buhay ko, mas mabuti lang ng kaunti sa katulong. Katulad ka rin nila, akala mo parasitiko ako. Hindi. Hindi ka o yan naisip. Jayang Weishen, di mo kayang panindigan. Duwag. Maniwala ka sa akin, Tsinyu, gusto kitang pakasalan. Mali ekeo nun, kasalanan ka o. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, please. Boss Jayang, di ko narinig. Yung pagmamahal na huli, mas mababa pa sa damo. Pasensya na, Tsinyu, pero magkasama tayo mula bata. Magkasama tayo noon, ako. Anong magkasama?
Jayang Huishen. Nasanay ka lang sa yaya, di ka lang sanay. Mahal kita talaga, ako. Itabi mo na lang yung murang pagmamahal mo. Ibigay mo kay Shensi yan. Tingnan natin kung gusto niyang magsilbi sa'yo, uwi na tayo. Uwi na. Hindi, di ka pwedeng sumama sa kanya. Sinyo, mabait ka lang masyado. Pagkausap mo yan, di siya makikinig. Makikinig lang yan sa mas malakas. Anong meron siya, Xinyu? Assistant lang siya. Anong maibibigay niya? Wala na siyang trabaho. Wala siyang pangkain sa'yo. Gusto lang niyang lokohin ka para sa pera. Tapos iwan ka rin niya. Ibang-iba ako sa'yo. Hindi ako magtataksil kay Sinyo. At hindi ko siya iiwan. Mamamahalin ko siya ng tapat hanggang sa huling hininga ko. Mula nang makidnap ako. Wala nang kinalaman ang kahit ano sa atin. Itigil mo na ang pagpapanggap mo. Kung wala si Han Feng noon, patay na ako. Imposible. Ako ang nagplano ng kidnapping na yon. Hindi ka mamamatay. Bakit? Gusto kong marinig kung bakit. Xinyu. Palagi mo akong sinasabihan kung paano kita trinato. Pero ikaw, minahal mo takti at halaga ako? Sa pakiramdam ko, lagi lang akong may distansya sa'yo. Kaya nagplano ka ng Hero Saves the Beauty. Wala na akong ibang paan. Xinyu, pakinggan mo ako, dahil lang sa tatay ko. Tutol siya sa relasyon natin, at ayaw mong hawakan kita bago tayo ikasal. Kaya naisip kong gawin na lang ang dapat gawin, para pagkatapos, wala nang makakapigil sa atin. Ganoon ka ba katiwala na hindi ako gagalawin ng dalawang yon? Ako, Umuwi na tayo, ayaw ko na rito. XINU. Umalis ka. Ay naku, huwag kang magpapakita sa harap ko. Parang unggoy na nagpapakita. Okay ka na ba? Okay lang ako. Talaga? Ikaw naman, ilang beses na kitang sinabihan. Bakit nasugatan ka na naman? Siyempre, kung inaapi ang asawa ko, lalaban ang asawa. Hindi mo alam, kanina natatakot ako na umiyak ka. Kapag umiyak ka, mas nasasaktan ako, mas gusto kong patayin siya. Mula ngayon, ako si Shen Sinyu. Hindi na ako magluluha para sa kanya. Mula ngayon, titigil na ako sa pag-iisip ng masyado. At kung wala iyong pangyayaring iyon, hindi kita makikilala. Sa ganitong paraan, lahat ay pinakamabuting plano ng tadhana. Anong tadhana? Matagal ko ng plano yon. Bakit mo ako tinitingnan? Kasi ang ganda-ganda mo. Ang lambing mo. Bukas, kailangan nating pumunta. Sa isang gabi. Yung damit na to, bukas. Dapat samahan mo akong pumili. At kailangan din nating pumili ng alahas na bagay sa damit. Kuya Huishen. Napaka-importante ng okasyon ngayon. Paano kung lasing ka? Mahalaga ba kung lasing o gising ako? Hindi ba't naayos na ninyo ang lahat? Nakakaawa ang itsura mo. Kung gusto mo talaga ako, pakiusap, hayaan mo na ako. Dapat talagang magtulungan ang aming dalawang pamilya. Ikaw at ako ang pinakamagandang pares. At saka, kasal na si Shen Sinyo. Yan ang katotohanan. Huwag mo na akong intindihin, gawin nyo ang gusto nyo. Kuya Huishen. Sabi Montag babayaran Montag ako. Samahan Montag ako. Yan ang pinakamagandang bayad. Bahala na. Anong klaseng okasyon to? Anong araw? Nandito ang mga mayayaman, bakit ka ganyan? Kanino mo ipinapakita yan? Tio. Medio galit SI Kuya Huishen Noyon. Huwag en yopo siyang sisihin. Kumilos ka ng maayos, narinig ko. Darating ang misteryosong presidente ng Hanyu Group. Sa party mamayang gabi, magkakilala tayo. Tingnan natin kung makakapagtulungan tayo. Tama, malakas ang Honyue Group Noyon. Kung makikipagtulungan tayo sa kanila, wala nang kalaban ang aming dalawang pamilya. Tama, sa mahahalagang bagay, alamin mo ang mas mahalaga. Kapag nakuha natin ang pakikipagtulungan, ang estado ng aming pamilyang Jiang at Shen ay tatas pa. Kuya Huishen, SA ganitong itsuha Montag. Baka masira mo ang lahat, magagalit si Papa. At magkakaproblema ang kasal natin. Kuya Huishen. Kahit hindi mo kami isipin, hindi mo ba gustong makita ni Shen Sinyo? Ang tagumpay mo, siguradong magsisisi siya.
Shen Xinyu, ipapakita ko sa'yo kung sino ang mas magaling na lalaki. Shensinyo, paano ka nakapasok? Alam mo ba kung anong okasyon to? Umalis ka na. Huwag mong ipatawag ko ang gwardiya para itapon ka. Paano pa ba ako makakapasok? Siyempre, may imbitasyon ako. Paano ka nagkaroon ng imbitasyon? Wala kang pakialam. Shen Xinyu, paano mo kinakausap ang kapatid mo? Lalong lumalala ang ugali mo. Mukhang nakalimutan nyo nung pinalayas nyo ako. Mula sa pamilya Shen, wala na akong kinalaman sa inyo. Hindi rin siya kapatid ko. Huwag kang magpakapilit. Ang kapal ng mukha mo. Isa ka lang asong alaga ng pamilyang Shen. Ngayon, naglakas loob kang sumigaw sa iyong amo? Emga, tauhan. Palayasin ninyo ang babaeng ito. Dumating ako bilang kinatawa ng Hanyu Group. Anong karapatan ninyong paalisin ako? Taman ka. Ito ang imbitasyon mula sa Hanyu Group. Paumanhin, Miss. Katava-tava. Honeywell Group Pa, Director in Real Estate Design Department. Bakit hindi mo na lang sabihin na ikaw ang General Manager? Gumawa ka ng peking imbitasyon. Alam mo bang mamayang gabi, makikipag-ugnayan kami sa Hanyu Group. Gusto mo bang iwan ang mahirap mong asawa? At patuloy namang akit sa kapatid kong si Hui Shen. Tutubia ito, Xinyu. Narito ka para makita ako? Jiang Huishen. Hindi ko napansin noon na ganito ka kamayabang. May asawa na ako. Sa palagay mo, may dahilan ba akong hanapin ka? Alam mong may asawa ka na, nang akit ka pa ng nobyo ko. Napakawalang hiya mo. Oy, ikaf. Hinapas Montag ako? Kung magsisinungaling ka, hahampasin kita. Tatay, nakita Montag? Narito ka na, ginaganyan pa niya ako. Shen Xinyu, sa palagay mo ba ngayon, ay sapat na ang lakas ng pakpak mo para labanan ang pamilyang Shen? Kanina, kayo ang gustong magpalaya sa akin. Kayo rin ang nang-agrabyado at nang-insulto sa akin. Nagtanggol lang ako. Ngayon, ako na ang walang respeto sa pamilyang Shen. Shen, lumalabas na minana mo ang pagbaligtad ng sitwasyon. Ikaw, Shen Xinyu. Sa napaka-importanteng okasyong ito, ayaw naming paghirapan ka. Basta manumpa ka lang gayon, na hindi ka na makikialam kay Hui Shen, ang mga nakaraang pangyayari, ay maaari kong isiping palampasin. Tatay, Linawin natin. Sino ba talaga ang nakikialam? Xinyu, tumigil ka na. Humingi ka ng tawad sa tatay ko. Galit na ang tatay ko. Hindi kita mapoprotektahan. Kung tawad lang ang katapat, napakadali para sa kanya. Lumuhod muna at humingi ng tawad. Tinuturuan lang ng pamilyang Shen ang ampon. Pero narinig ko na ang may kasunduan kay Jiang Huishen ay si Shen Xinyu, hindi ba? Paano siya naging manliligaw? Lumang usapan na iyon. Ang papakasalan ni Jiang Huishen ngayon ay ang tunay na anak ng pamilyang Shen. Yan ang tama. Wala namang nagpapakasal ng ampon sa mayamang pamilya. Tingnan Montag. Alam ng lahat na hindi ka karapat-dapat kay Hui Shen. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Dahil na rin kay Hui Shen. Ang bagay na ito ngayon, hayaan na lang natin. Kaya, Jiang Huishen. Nakita mo na, di ba? Simula't simula, hindi ka kailanman. Tumayo sa tabi ko. Pakiusap sa hinaharap. Huwag mo nang sabihin ang mga salitang nagmamagaling. Shen Xinyu, kahit hindi mo isipin ang sarili mo, dapat mong isipin ang asawa mo. Ngayong nasaktan ninyo pareho ang aming mga pamilya ng Shen at Jiang. Sa hinaharap, huwag na kayong manatili sa lungsod na ito. Ang asawa ko, hindi kailangang mag-alala tungkol sa sinuman. Kumusta, Oslin? Nakita kami dati sa isang pandaigdigang forum. Ito ang aking anak, Jiang Huishen. Ito si Boss Lin NG Han Yue Group. Boss Lin, ang taong katabi mo, ay bagong assistant mo, di ba? Kailangan kitang babalaan. Siya ay dating empleyado ng aming Jiangxi Group. Dahil sa malaking pagkakamali, tinanggal na siya. At siya, asawa niya. Pumapasok sa gabi sa pangalan ng Hanyu Group. Tama, hindi lamang siya nagpanggap bilang kinatawan ng Hanyu Group. Nagmamalabis pa siya. Nasaktan ang aming mga pamilya ng Jiang at Shen. Ngayon ay tamang-tama. Sa harap mo, Boss Lin. Ayusin ka o Zia. Ito ay bilang pagpapakita ng aming paggalang sa Hanyu Group. Mga tauhan, itapon ninyo siya. Linfi, Makinig kayong mabuti. ZGNG. Xinyu. Ang buong kinatawan ng Hanyu Group. Ano? Bakit? Dahil siya ang pangunahing shareholder ng Hanyu Group. Kung wala siyang karapatan, sino pa ang may karapatan? Paano ito nangyari? Siya ay ampon lang ng pamilya namin. Kailan PA? Naging shareholder NG Han Yue Group? Ibinigay na ng aming Boss Che ang 70% ng shares. Kay NG, Xinyu, ang Boss Chi ninyo sa Han Yue Group. Alam ba niya ito? Mayroon akong numero. Ni Boss Chi. Totoo o hindi?
Tanungin mo at malalaman. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Mga dayuhan. Nag-aalala pa tungkol sa Hanyu Group. Huwag kang mag-alala. Narinig ko, si Boss G ay mabagsik. Wala na kayong pag-asa. Huai Shen, tumawag ka. Tumawag ka. Hoy, Hindi ka si Hanfeng. Sino ka talaga? muli akong magpapakilala. Ako si Chai. Chai mula kay Chai Zenyuan. Chai Hanfeng. Ikaw yung bonsong anak ng pamilyang Chi. May nakatakas pa pala ang pamilya Chi. Noon, nag-aral ka pa sa ibang bansa. Tatay, okay ka lang ba? Napansin kong hindi ka kumain kanina. Hindi ko hinawakan tong cake. Para sa'yo. Salamat. Ikaw lang ang nagmamalasakit sa isang katulad kong taong wala ng silbi. Pwede ka namang pumunta sa bahay namin. Si Lolo, si Tatay, si Nanay at mga kuya ko. Siguradong tatanggapin kanila. Ay ko? Tatanggapin mo ba ako? Siyempre naman. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nandito. Teo N.A. Ang Tamis. Ikaw pala. Yu. Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Naaalala pa ba ninyo ang Chai Group 10 taon na ang nakalipas? Siyempre, noon, sila ang tunay na nangungunang kumpanya. Pero dahil nadiskubre ang peking accounting at tax evasion, nagpakamatay ang may-ari kasama ang buong pamilya. Naalala ka o. Grabe ang ingay noon sa buong lungsod. Ngayon, ibubunyag ko ang katotohanan. Ang Chai Group ay hindi gumawa ng peking talaan. Ano? Peking ebidensya? Ang gumawa ng peking material sa pagreklamo ay ang dating shareholder ng Chai Group at siya rin ngayong pinuno ng Shen Group si Shen Rongchang. Siya pala? Itong si Shen Rongchang. Hindi ba kabayan ang nating kaibigan? Ni Chi Xianqi? Naku, hindi mo talaga malalaman ang tunay na ugali ng tao. Magkaibigan sa harapan. Tinusok ka sa likuran. Chi Hanfeng. Huwag kang magbintang ng walang basehan. Mahigit 10 taon na ang nakalipas. Anong ebidensya mo na ako ang gumawa ng peking material? Adedemanda kita sa paninirang puri. Alam ko. Dahil napakatagal na. Mahirap magkaroon ng ebidensya. Bala? Walang ebidensya? Kung walang ebidensya, paninirang puri yan. Pagsisinungaling. Pero kahit wala akong ebidensya mula noon, hindi ibig sabihin wala akong ebidensya ngayon. Ebidensya ngayon. Ito ang ebidensya ng peking accounting at tax evasion ng Jiang Group at Shen Group sa mga nakaraang taon. Secretary He, Ikaw Rin BAI. Binayaran ni Chi Hanfeng. Binayaran? Anong ibig sabihin ng binayaran? Ako ay, mula pa noong una, miyembro ng Hanyu Group. Boss Chi ang boss kao. Alam ko na ngayon, ang totoo mong pakay bilang assistant ko ay hindi si Shen Sinyo, kundi kami. Ito ang totoo, ang mga bagay na ito. Pabayaan ni Secretary He ang investigasyon, ang pakay ko mulat sa pool. Ay siksin niyo lang. Paano nangyari ito? Paano nangyari, tatay? Ong tax evasion? Bakit wala akong kaalam-alam? Jiang Huishen. Hindi mo pa ba naisip? Isa ka lang. Tau-tauhan ng tatay mo kahit gaano kakagsipag sa labas. Hawak pa rin niya ang kumpanya. Chi Hanfeng, tumahimik ka. Kahit may ebidensya ka, anong magagawa mo? Akala Montag PA. Kaming mga Jiang at Shen, walang nagawa sa mga taon. Ang tatapang ninyo. Pero sayang, isang pagkakamali lang. Zaklolo, paano ito nangyari? Imposible. Peke ito. Igay ito. Ang mga dokumento at video na ito ipapadala sa pulisya. Kayo na ang magpaliwanag sa mga pulis. UAU, alis na tayo. Bakit mo ako niloko? Hindi sinasadya, UAU. Huwag mo akong sundan. Hindi mo ba narinig? Sinabi ni Tsinyoy huwag mo siyang sundan. Hanggang gayon, SI Shen XI niwe. Pinagtatanggol ka pa rin ni Huishen. Dapat kang mamatay. Ano na pakialam mo? Umalis ka.
huwag kang umalis. Sabihin mo sa akin, kailan ka nagsimula magplano laban kay Tsinyu? 10 taon na ang nakalipas. Ang pinagsisisihan ko ay nung bata pa na una ka sa akin. Nakipagkasundo kay Lolo Shen para sa kasal. Bakit mo gustong pakasalan si Tsinyu? Gusto ko lang siya pakasalan. Siya lang ang gusto ko. Naalala mo pa ba ang sinabi mo? Ako. Ako ay nanunumpa. Si Shensinyo lang ang pakasalan ko. Siya lang ang gusto ko. Ano na naman? Isisisi mo na naman sa iba. Dahil ba sa pagiging makasarili at duwag mo? Kung mabuti ka sa kanya, kahit bumalik ako, may magbabago ba? Kasalanan mo ito lahat. Ikaw ang unang umayaw sa kanya. Ikaw. Jiang Huishan, hindi ka karapat dapat magsalita ng pag-ibig. Ano nan gayon? Tutubea yang video? Paano ko malalaman? Gayon, tutuman o hindi, yung video na yon. Hindi dapat kumalat. Nakita na napakaraming tao ngayon. Mahirap na yan. Hindi pa nila kaya. Pero kung yung gago na yon ang nagsimula, hindi nila ako masisisi kung gumanti ako. May paraan ka? Nagmamadali siyang mamatay? Sige, pag-isahin na natin sila. Sabihin mo, buhay pa pala ang nanay ni Shensinyo. Uwi na. Ako ang kaya ngayon. Talaga? Talaga. Tingnan mo, sakit ako ngayon. Wala tayong utang sa bahay o kotse. Honey, nakita mo ba ang puting polo ko? Ano ba iyan, tanga? Halika na, kain na tayo ng almusal. Peking lahat pala ito. Shen. Shen Xinyu. Ako dapat ang tunay na heres ng pamilyang Shen. Bad Ikaf, Isang Peke. Lagingswerte. Hanggang ngayon, SI Kuya Huishan. Hindi ka pa rin makalimutan. Yung sinasabi mong hires ng Shen, wala akong pakialam. Kapag mahalaga sa'yo ang isang bagay, lalo mo yung inaayawan sa salita. Paulit-ulit mong sinasabi. Na hindi Montag gusto si Kuya Huishan. Pero Paulit ulit Karing. Luwas na, ano yan pa Sigurado ka bang hindi siya ang naghahabol sa akin? Talagang hindi ko alam. Ang galing-galing ng utak mo, bakit pagdating sa kanya? Bigla kang nawawala ng alam. Ano bang gusto ko sa kanya? Yung pagiging duwag at makasarili niya? O yung pagiging nabitwal mo niya? Magsinungaling ka. Si Kuya Huishan. Hindi ganun. Noong unang bises ko siyang makita, pinangakuan ko ang sarili ko, pakakasalan ko siya. E di hanapin mo siya. Bakit ka dito nag-aangal sa akin? Huwag mong isipin na dahil nakasama mo si Chi Hanfeng, ay pwede ka nang magwalang bahala. Huwag mong kalimutan. Kaming pamilyang Shen ang nagpalaki sa'yo. May utang ka sa amin. Sa loob ng napakaraming taon. Nagpakapagod ako para magbayad. Sapat na siguro yun. Huwag kang puro pamilyang Shen. Parang mga Panginoong may lupa lang. Imbes na mag-aksaya ka ng oras sa akin. Mas mabuting hanapin mo na si Jiang Huishan. Makipag-ayos ka sa kanya. Shen Xinyu, mamatay ka na. Yu. Huwag mo akong hawakan. Ikaw ba ang nagtulak sa kanya? Si Hanfeng, huwag kang magbintang ng walang basehan. Hindi gagawa ng ganoon si Shan. Nakita mo ba? Nang dumating ako, pareho na silang nalulunod. Anong ebidensya mo para sabihin? Si Shan ang nagtulak kay Tsinyu? Ang ibig mong sabihin, si Wei ang nagtulak kay Shen. Hindi ko ibig sabihin iyon. Hindi rin yon. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Tigilan niyo na. Shen, ano man ang intensyon mo? Babalaan kita, ito na ang huli.
Ako si Shen Xinyu, hindi ako madaling biruin. Huwag ka nang magpakita sa harap ko. Ganon din ang sasabihin ko sa iyo. Hindi ka marunong lumanggoy. Kaya sino talaga ang sumagip sa akin noon? Ako. Marunong akong lumanggoy. Kanina lang. Nakramp lang ang binti ko. Nagkukunwari ka pa, kung hindi ikaw ang sumagip sa akin noon. Akala mo ba magiging mabait ako sa iyo? Sabihin mo ang totoo. Ano ba talaga ang nangyari? Ako talaga ang sumagip sa'yo. Huwag siyan kuya. Hindi mo ba ako tutubusin? Ginagawa Montag akong tanga. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyari? Ako talaga. Sige. Kung ayaw mong sabihin, huwag. Ako na ang mag-iimbestiga. Sie Shen Xinyu. Ano ang sinabi mo? Si Shen Xinyu ang sumagip sa'yo. Ano naman? Wala siyang pakialam sa mga bagay na yon. Ako lang ang tunay na nagmamahal sa'yo. Bakit hindi Montag? Ako tingnan? Saan ba ako nagkulang? Kai Shen Xinyu. Kung hindi dahil sa iyo, sana. Nakapag-asawa na ako kay Shen Xinyu. Paano kita magugustuhan? Ang kinatatayuan ko ngayon. Dahil iyon sa iyo. Yueyu, pwede bang buksan mo ang pinto? Pakinggan mo. Hindi ko sinasadya na lokohin ka, Yueyu. Yueyu, huwag kang magalit. Talagang hindi ko sinasadayang lokohin ka, Yueyu. Pakinggan mo ako, hindi ko sinasadayang lokohin ka. Chai Han Feng, Chai. Yueyu. Natakot ako, akala ko nabangga ka. Okay na. Kasalanan ko, hindi dapat kita itulak kanina. Hindi kita sinundan ng maigi, okay na, huwag ka nang umiyak, sige na. Okay na. Yueyu. Kainin mo itong candy, nandito ako. Iuwi kita. Geising, Shinek Sianue. Kainin mo itong candy, huwag kang mag-alala, nandito ako. Ayaway kita. Ikaw ang sumagip sa akin noong bata pa. Naalala mo pa ako. Tara na, iuwi muna kita. Hindi ka na babalik. Pakiramdam ko, may kakaiba sa bagay na ito. Kailangan kong asikasuhin ito. Boss, tumawag sa akin ang direktor kanina. Sabi, malapit nang mamatay ang nanay ng may bahay. Ano? Nabigo, ang KSI Chi Hanfong. Kumusta sa ospital? Hindi ako nagpadala ng tao sa ospital. Ano? Ano ang gagamitin natin para manakot sa tarantadong iyon? Huwag kang mag-alala. May backup pa, AKO. Sakay, pumunta ka muna sa ospital para tingnan ang nanay, susunod ako. Huwag kang mag-alala, okay lang ako, sige. Boss, nandito na kami.
Boss, ano ang susunod? Hanapin niyo ang dalawang matandang iyon. Ang tagal na, wala pa ring balita, baka may nangyari na. Manatiling kalmado, bakit pa ang lalo kang nagiging duwag? Nagsumikap ako buong buhay ko, hindi pa ako nasisiyahan. Kung hindi dahil sa walang kwentang anak mo, hindi sana nangyari ito. Ang anak ko, ako lang ang pwedeng magali sa kanya, hindi ikaw ang pwedeng magsalita. Ikaw, Shenrong Chong. Binabalaan kita, ang nangyari noon, ginawa natin iyon ng magkasama. Ikaw at ako, walang makakatakas. Lin Fai, ako. Ilok ang kotse. May saysay ba? Pwede ka bang manatili sa kotse habang buhay? Natalo na tayo, bumaba ka na. Lao Jiang. Bumaba. Lao Jiang. Matanda. Ang bilis mo kumilos ah. Tumatanda na talaga tayo, wala na sa uso, ang mundo ay. Sa inyong mga kabataan na. Isa lang ang tanong ko. Sabihin Montag. Hindi naman kayo pinabayaan ng tatay ko noon kung wala ang tulong niya. Hindi kayo magtatagumpay sa negosyo, bakit? Ang tao na mamatay para sa pera, ang ibon na mamatay para sa pagkain, ayaw kong habang buhay. Maging tauhan lang ni Chichenki. Walang sinuman ang dapat tumapak sa ulo ko. Kung may sisihin, sisihin mo ang tatay mo, masyadong nagtiwala sa iba. Ganun talaga ang realidad. Dalhin sila sa presinto, pupuntahan ko ang asawa ko. Sige. Chai Hanfeng, wala na akong nanay. Nandito pa ako para sa'yo. Matagal nang nahirapan ang nanay, karapat-dapat na siyang magpahinga sa langit. Huwag kang umiyak, ilang taon nang may sakit ang nanay. Palaging pabigas sa'yo, ngayon naman, mas mabuti na ito para sa kanya. Nanay, hindi ganoon. Hindi ka naman pabigat sa akin. Ang pinakaalala ng nanay ay ikaw at si Shan. Kahit hindi ko siya tunay na anak, pero ako ang nagpalaki sa kanya, palagi ko siyang tinuring na tunay kong anak, alam kong materialista siya. Hinamak niya ako bilang ampon niya. Peronamimes KOPAren siya. Iyon ang nararamdaman ko, wala kang kinalaman doon. Kung apihin ka niya, huwag kang magtiis dahil sa akin. Nanay, magiging maayos ka rin. SIO. Palaging may pagkukulang ang nanay, hindi ko nagampanan ang tungkulin bilang isang ina, hindi kita naalagaan ng maayos. Pinabayaan kitang tumira sa pamilya Shen, nang nakikiramay. Alam ko ang hirap na dinanas mo. Buti na lang, may nag-alaga na sa'yo ngayon. Makakarelats na ang nanay. Nanay, ikaw na lang ang natitira sa akin ngayon. Palagi akong sasamahan ka kahit paiwanan mo ako. Titiyakin ko pa rin ang kaligtasan mo. Huwag mo akong lolokohin. Sumpa ko, hindi na kita lolokohin ulit. Pasensya na, hindi kita agad nakilala. Ayos lang, gusto ko ring makita kung maayos ba ang buhay mo. Nang makita kong hindi maganda ang kalagayan mo. Nalungkot ako at natuwa, nalungkot ako dahil hindi ako agad nakauwi, natuwa ako dahil may pagkakataon na ulit akong makasama ka. Ano yan? Sabi mo noon, napakataba mo noong bata ka. Paano ka biglang naging ganito kagwapo? Para sa ating muling pagkikita. Patuloy akong nagsusumikap. Dati, ako si Shen, ang minamahal na dalaga ng pamilya Shen.
Hanggang sa 12 taon na ang nakalipas, nalaman ng pamilya Shen na si Shen Shan na nasa labas ay napalitan pala. Ang paghihinayang nila kay Shen Shan ay katumbas ng galit nila sa akin. Ikaw lang, araw-araw, hinalugog ang mga basurahan sa 5 distrito ng Jiangzhou. Para lang mapag-aral ako sa kolehiyo. Sabi mo, kahit mahirap at pagod, okay lang basta hindi ako mabuhay sa hirap. Chai Hanfeng, ang taong pinakamahal sa akin, ay nawala. Nandito pa rin ako para sa'yo. Tara na. Pwede mo bang ikwento sa akin ang mga nangyari sa'yo nitong mga nakaraang taon? Ano nung gusto mong marinig? Gusto kong malaman kung ano nang ginagawa mo noong wala ako. Siyempre, araw-araw kitang iniisip. Alam mo namang hindi yan ang gusto kong marinig. Ano nang sinabi mo sa nanay ko? Ito ay sekreto naming dalawa ni nanay. Sinabi mong hindi mo na ako itatago ng mga bagay. Kung gusto mong malaman, halikan mo muna ako. CJ. Hindi ko sasabihin sa'yo. Hintayin mo lang.